Isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Kabano na pinamagatang Multo sa Science Room. Mga kwento ng lagim ni Kabanong. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang kwento natin ngayong araw na ito ay halaw sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Kabanong. Ibinahagi sa atin ang kwentong ito ng isang kolehiyala na itago na lang natin sa pangalang Eloisa. Si Eloisa ay isang freshman student na kumukuha ng kursong nursing sa isang universidad sa Laguna. At ang kanyang nakapaninindig na balahibong karanasan ay kanyang ibabahagi sa atin. October 25, taong 2017. Araw ng Miyerkules. Nasa klase si Eloisa kasama ang kanyang mga kamag-aral. Jenny, nagawa mo ba yung project natin? Hindi pa nga ako nakakagawa, Eloisa. Di kasi ako makapunta sa science room. Tara, sama tayo, punta tayo doon. Tumungo si Eloisa at Jenny sa lumang science room na medyo may kalayuan sa kanilang classroom. Jenny, ang dilim naman dito. Buksan natin ang ilaw. Ito ang switch. Buhayin natin. At pumasok sila sa loob ng lumang science room nang walang pag-aalinlangan. Bagamat nakakaramdam sila ng takot. May biglang bumagsak na bote na mula sa hindi kalayuan ng kanilang kinaroroonan. Nagulat ang dalawa at nagkatinginan. Kinikilabutan ako, Eloisa. Ano kaya yon? Halika, tingnan natin. At lumakad ang magkaklase ng dahan-dahan, papalapit sa kinaroroonan ng kung anong bagay na bigla na lang bumagsak at nabasag upang alamin kung ano ito. At habang papalapit sila, nakita sila ng tila maitim na anino mula roon. Saglit sila na napahinto sa paglalakad. Ano ang bagay na yon? Umalis na tayo dito, Eloisa. May kakaiba akong nararamdaman sa lugar na to. Tara na! Inaya ni Jenny si Eloisa na umalis na roon. Ngunit nais malaman ni Eloisa kung ano ang misteryong meron sa lugar na yun. Matagal na niyang naririnig ang mga sabi-sabi na may dalagitang nagpapakita doon. Sabi ng ilan ay nagpakamatay daw ang dalagita sa lugar na yun. Hindi raw ito matahimik kung kaya't lagi itong nagpaparamdam sa mga estudyanteng pumapasok sa kwartong yun. Nais ni Eloisang tuklasin ang misteryong bumabalot doon. Bagamat makikita sa kanyang mga mata ang labis na takot. Ngunit hindi siya nagpadala sa takot niya at nanatili sila sa loob ng science room. Halika, huwag kang matakot, Jenny. Sigurado ka pa, Eloisa? Muli silang lumakad malapit sa kinaroroonan ng tila aninong itim. Marahan ang lakad nila at puno ng takot sa kanilang mga mata. Magkahawak kamay silang naglalakad. Huwag na, Eloisa. Tara na, uwi na tayo. Malapit na tayo, oh. Tara na. Habang papalapit sila sa kinaroroonan ng itim na anino, tila lalong bumibilis ang pintig ng kanilang mga puso. Dala ng takot at lumakad sila papalapit dito. Biglang sumulpot ang isang babae na bahagyang nakayuko. May mahaba itong buhok. Dumadaing ang tinig nito. Tila nagsusumamo. Humingi ng tulong. Umiiyak ito na animoy galing sa kailaliman ng lupa. Muntik nang napalundag sa takot sina Eloisa at Jenny. Natatakot man si Eloisa sa kanyang nakita, naglakas loob pa rin ito at nagtanong sa tila isang nilalang na hindi pangkaraniwan.
Sino ka? Anong may tutulong namin sa'yo? Bakit ka nandito? Wala namang naging tugon sa kanila ang babaeng nakatayo mula sa dilim. Niyakag na ni Jenny si Eloisa na umalis na sa lugar na yun. Hindi pa sila nakakaalis ay bigla itong naglaho na tila isang usok na bigla na lang lumipad palayo sa kinaroroonan nila. Mabilis ang kanilang lakad at halos takbuhin na nila ang pintuan ng kwartong yon upang sila ay makalabas sa science room. Jenny, hindi ako makapaniwala sa nakita natin. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganon. Oo nga, Eloisa. Mabuti pang muna tayo at magpahinga. Sige Jenny, uwi na tayo. Dahil tapos na ang klase, umuwi na si Jenny at Eloisa. Pagdating ni Eloisa sa bahay, umupo siya at huminga ng malalim. Tila naguguluhan siya. Pakiramdam niya, meron siyang kailangang gawin. Napansin naman siya ni Nanay Edna. Siya ang ina ni Eloisa. Oh, Eloisa, nandyan ka na pala. Mabuti pa magbihis ka at maghahain na ako ng hapunan para makakain na tayo. Opo, Nay. Magbibihis lang po. Umakyat si Eloisa sa taas at nagtungo ito sa kanyang kwarto upang magbihis ng damit. Sa kwarto, tahimik lamang ito at tila hindi pa din makapaniwala sa kanyang nakita. Pagkatapos magbihis ay bumaba na ito upang saluhan ng kanyang ina sa hapunan. Ang bango at sarap naman yan, Inay. Mukhang masisira na naman ang diet ko nito Asus, binola mo na naman akong bata ka. O siya, kain na makarami ka. Sabay na tumawa ang mag-ina. Kumain na sina Nanay Edna at Eloisa ng hapunan. Pagkatapos kumain, nagligpit si Nanay Edna ng kanilang pinagkainan. Si Eloisa naman ay umakyat na sa kanyang kwarto upang magpahinga. Humiga ito sa kanyang kama at nag-isip. Hindi niya namalayan, nakatulog na pala siya. Wag! Wag! Maawa kayo! Nakikiusap ako sa inyo! Nakikiusap ka! Nakikiusap ka! Paano kung ayaw ko ka? Matagal ko na itong hinintay ang maging aking ka. At ngayon, andito ka na. Nakaakinig ka na. Hayop ka! Akala mo mabuti kang tao? Demonyo ko ka na! Demonyo? Oo, demonyo ako. Pero napakaingay mo eh. Tumahimik lang nga muna. Tinakpan ng lalaki ang babae ng panyo na nilagyan niya ng kakaibang likido. Tinakpan niya ang kanyang ilong at bibig na naging dahilan ng pagkawala ng malay ng babae. Saka ito sinimulang halikan. Pinagsamantalahan. Pagkatapos itong gahasain ng babae, sinaksak niya ng sinaksak ito ng kutsilyo ng makailang ulit hanggang sa nawalan na ito ng buhay. Pagkatapos ay dali-dali niyang nilinis ang kwarto at binuhat at ibinaon niya ang walang buhay na katawan ng babae sa likod ng isang kwarto sa isang universidad. Bigla na lang nakita ni Eloisa ang kanyang sarili na nanunood sa ginagawang paglibing ng lalaki dun sa kawawang babae. Inikot niya ang kanyang paningin at nakita niya na siya ay nasa isang bakanting lote sa likod ng isang building. Nagulat na lang siya nang biglang lumingon ang lalaki at nakita siya. Agad na nilapitan si Eloisa ng lalaki. Wag! 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 Diyos ko, parang totoong panaginip ko. Basang-basa ng pawis si Eloisa nang magising ito. Halos kinakapos ito ng hininga sa sobrang takot. Kumuha ito ng tubig at uminom. Humiga itong muli at pinilit makatulog. Maya-maya, Eloisa! Eloisa! Bangon na! Tanghali na! May pasok ka pa!
Bumalikwas naman ng bangon si Eloisa pagkarinig sa tawag ng kanyang ina. Opo, Nay. Bababa na po. Naligo siya at inayos niya ang kanyang sarili bago siya bumaba. Hello po, Nay. Oh, kain na. Tanghali na. Nay, may itatanong lang sana po ako sa inyo. Nagkaroon na ba kayo ng kahit isang panaginip na nagkatotoo? Hindi lang isa. Madalas ako nananaginip na nagkakatotoo. Tulad na lang noong may napaginipan akong isang lalaki. Dalaga pa ako noon. Lumalabas siya madalas sa akin panaginip. Malinaw na malinaw ang kanyang muka at ang mga mata niya. Napakaganda at lagi niya akong tinititigan. Hanggang isang araw nung nasa mulakot namimili. Nakita ko na yung lalaki nasa panaginip ko. Gulat na gulat ako. Kasi yung mukha ng lalaking yun din yung nakikita kong madalas sa panaginip ko. At yun ay walang iba, kundi ang tatay mo. Nakangiting kwento ni Nanay Edna kay Eloisa. Ang panaginip kasi minsan, sa hindi mapaliwanag na pangyayari, ay nagagamit upang ipahiwatig o ipakita sa iyo ang mga bagay na nangyayari na o mangyayari pa lang. Minsan ay nagkakatotoo ito, minsan hindi. O siya. Bahala ka na dyan at pupunta lang ako sa palengke. Iniwan ko na ba mo si babaw ng ref. Mag-iingat ka sa pagpasok mo, ha? Pagkatapos kumain, ay inayos na ni Eloisa ang kanyang mga gamit at pumasok na siya sa eskwelahan. Pagdating niya ng school, ay hinanap niya agad si Jenny. Jenny, alam ko na kung anong nangyari sa babaeng nakita natin sa science room. Ha? Anong sinasabi mo, Eloisa? Anong alam mo na? Halika, samahan mo ako sandali. May titingnan ako sa likod ng building ng science room. Bakit? Basta, samahan mo ako. Tara na. Walang nagawa si Jenny kung hindi sumama kay Eloisa. Pagdating nila sa likod ng building ng science room, nakita nila ang bakanting lote sa likod nito na halos kaparehas sa nakita niya sa kanyang panaginip. At tumayo ang kanyang balahibo nang makita niya ang lupa na parang binungkal na kasing laki ng tao. Doon nakumpirma ni Eloisa na totoo ang napanaginipan niya. Agad silang dumiretso sa office ng principal. Pagdating nila sa principal's office, ay naroon ang principal nilang si Ma'am Ignacio. Inilahad ni Eloisa sa principal nila ang kanilang nakita. Nasinang-ayunan naman yun ni Jenny. Hindi naman sila nahirapang kumbinsihin si Ma'am Ignacio dahil siya man ay may nararanasang pagpaparamdam pag siya ay napupunta sa lumang science room. Kung totoo mga sinasabi ninyo ay pupuntahan natin ang lugar na yon, kung saan sinasabi mong ibinaon ang katawan ng babaeng yon. Ipinatawag ni Ma'am Ignacio si Ma'am Berto na head ng maintenance department at tumawag din sila ng pulis upang alamin kung totoo ang sinasabi ni Eloisa. Tinungo nila ang lote sa likod ng building ng science room. Ma'am, dyan po. Dyan po sa loteng yan. Dyan po ibinaon ng babae. Iha, sigurado ka bang dito yon? Opo, sigurado po ako. At binungkal ng mga janitor ang lupang itinuro ni Eloisa. At nang malalim na ang nabungkal na lupa, nakita nga nila ang naaagnas ng katawan ng isang babae na naka-uniforme pa at tagtad ng saksak sa katawan. Iyan nga, ma'am. Siya yan, ma'am. Siya yung babaeng nakita namin sa science room. Diyos ko, totoo nga. Pero sandali lang. Nasaan nga pala si Mang Berto? Di ba siya yung utusan kong manguna sa paghuhukay? Bakit wala siya dito? Ma'am, nagpaalam si Mang Berto na uuwi muna siya sa kanila. Kasi sumama daw bigla yung pakiramdam niya eh. Sagot ng isa sa mga janitor. Pero dahil sa sinabing yun, nagduda at kinutuban si Ma'am Ignacio. Agad na pinuntahan nila ang quarters ni Mang Berto at inabot pa nila itong nagmamadaling nag-iimpake ng mga gamit niya. At doon nakita ng mga pulis ang itinatago niyang kutsilyo na may bakas pa ng mantsa ng dugo. Dahil sa nakitang ebidensya,
ay agad na binitbit si Mang Berto ng mga pulis at ipinataw sa kanya ang nararapat na parusa. Nakilala rin ni Ma'am Ignacio ang bangkay ng babae at ipinatawag niya ang magulang ng bata upang mabigyan ito ng maayos na libing. Naimbitahan naman sina Eloisa at Ma'am Ignacio sa libing ng babae. Naiiyak na nanalangin si Eloisa. Panginoon, kayo na po ang bahala sa kaluluwa niya. Tanggapin niyo po sa inyong kaharian sa langit. Maging mapayapa na po siya at mapatawad niya ang taong gumawa sa kanya ng masama. At maraming salamat po at nabigyan na rin ng katarungan ang kanyang pagkamatay. Kakilakilabot man ang naging karanasan ni Eloisa, ngunit matapang niya itong hinarap sa kabila ng takot. Pinili niyang tuklasin ang misteryo na nangyari sa lumang science room na naging dahilan upang mabigyan ng tamang libing at ng hustisya ang pagkamatay ng multo sa science room. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa kwento natin ngayong araw na ito. Mag-like at mag-iwan naman kayo ng comment kung nagustuhan nyo ang kwento natin sa araw na ito. At sa mga bagong dalo sa channel na ito, kung maaari ay mag-subscribe at i-click nyo rin ang bell button para ma-notify kayo sa mga bago nating mga videos. At i-click nyo na rin ang join button para makasali na kayo at maging kasangga na kayo ni Kabanong. Shoutout kina ni Shyla Hart ng Antingera, Dance Dencio, Deep Red, Athenian Rights, Reigns Archive, Edralyn Vergara, Creepy Pinoy TV Animation Horror Stories, Tiktilaok Stories, Ednalyn Tupas Kasipe, Mine Ramos, Doha Doha, Miss Mars, DC Bernal Sarin, Black Maria, Ang Manunulat Horror Stories, Nika Urbano, Binibining Imahinasyon, Fernando Ella, Sid Vicious, Luni Carson of Ominous Cookie, Vendetta 13, Mr. Shuli, Franz Mine Orillanes Ramos, Imogen, Main Saneo, Asher Official, Lean 72 Habonillo, Christopher Morales, Mystery Spooky, Roel Dique, Margie Salise. Special thanks para sa ating mga kasangga ni Kabanong Community Member, Nika Nochelle Urbano, Shasha Sudario, at Miss Mina Luke. At nagpapasalamat rin po ako sa aking mga special guests ngayong araw na ito, sina Miss Shyla Hart bilang Eloisa, Luni Carson bilang Jenny, at Nanay Edna, Imogen bilang Ma'am Ignacio at ang babae na estudyante. Isinulat para sa Aklat ng Lagim ni Kabano ni Chester Derecho. Hanggang sa muling pagsasalaysay dito pa rin sa Aklat ng Lagim ni Kabano.